Pangsanlibutang ulat. Isang imposibleng pangarap. February 15. E.G. Mongolia. Tala ng editor. Si E.G. ay kabilang sa mga unang guro na nagturo sa nag-iisang Seventh-day Adventist School sa Mongolia na nagbukas noong 2009. Graduate siya sa universidad sa Mongolia at walang karanasan na magturo sa Adventist School. Kasama si E.G. sa grupo ng unang mga guro na nagturo sa 13 estudyante ng may panalangin at pag-ibig. Ngayon, ang Tusgal School ay mayroon ng 250 students. Ito ang kwento ni E.G. Nagtuturo si E.G. sa Adventist School, ngunit nais niyang magkaroon din ng sariling Adventist education. Kaya napaisip siya, paano ko kaya maipapakita ng mas mabuti ang pag-ibig ng Diyos? Lumipas ang mga taon, dumadalo si E.G. sa mga seminar tungkol sa Adventist education sa Mongolia. Ngunit hindi ito sapat at gusto niya ng higit pa. Nanalangin si E.G. Isinama niya ang Adventist International Institute of Advanced Studies o AIIAS sa Pilipinas sa kanyang mga panalangin dahil nalaman niyang dito ay mayroong Master's Degree of Education. Pero parang imposible ang pangarap niya. Patuloy lang siyang nanalangin sa loob ng 10 taon. Pagkatapos, ang Northern Asia Pacific Division, na ang teritoryo ay kinabibilangan ng Mongolia, ay nag-alok kay E.G. ng scholarship para mag-aral sa AIIAS. Tuwang-tuwa si E.G. Sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Ngunit hindi niya alam kung tatanggapin niya ang scholarship, na ang cover lamang ay ang kanyang pag-aaral. Kailangan pa rin niya ng pera pang bayad sa bahay, kagamitan, at pagkain. Mayroon din siyang asawa at 2 anak na lalaki na hindi niya kayang iwanan. Kailangan din nila ng tiket para lumipad sa Pilipinas, at ang kanyang mga anak na lalaki ay mangangailangan din ng pera para makapag-aral sa isang Adventist school doon. Si E.G. ay nanalangin ng nanalangin. Parang imposible ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay nagpasya silang mag-asawa na umalis ng may pananampalataya. Ibinenta nila ang kanilang sasakyan at mga furnitures. Nang idagdag nila ang pera sa ipon ng kanilang pamilya, gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Nang gabing iyon, si E.G. ay natulog na nag-aalala. Habang siya ay natutulog, siya ay nanaginip. Pabalik-balik siya sa isang maliit na silid na walang pintuan o bintana. Siya ay nakakulong. Pagkatapos ay binigyan siya ng Diyos ng isang piraso ng papel at nakasulat na, "Tutulungan kita." Ilang sandali pa, nakaupo siya sa likod ng isang pick-up na naglalakbay sa isang kalsada. Huminto ang pick-up sa isang tawiran ng riles, dumaan ang isang tren, at nagpatuloy ang pick-up. Nagising si E.G. na nawala lahat ng kanyang mga alalahanin. Ang mga salita ng Diyos ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, "Tutulungan kita." Hindi na nag-aalala si E.G. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. Tila imposible ang kanyang panaginip. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad si E.G. papunta sa simbahan sa araw ng Sabbath, isang kakaibang tanawin ang nakapukaw ng kanyang paningin. Ang isang malaking puno ay tumutubo mula sa isang hilera ng mga pribadong garaheng paradahan. Ang mga ugat ng puno ay nakasubsob sa konkretong bubong ng mga garahe. Naisip ni E.G., imposibleng tumubo ang isang puno sa konkretong bubong. Kaagad, ang mga salita ng anghel kay Maria ay pumasok sa kanyang isipan, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Lucas Kapitulo 1 versikulo 37. Naisip niya, ipinapakita sa akin ng Diyos na ang lahat ay posible para sa kanya. Pinicture ni E.G. ang puno gamit ang kanyang cellphone at masayang ipinakita ito sa kanyang mga kaibigan sa simbahan. Wala siyang duda na pupunta sila ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Ganyan talaga ang nangyari. Sa sumunod na ilang linggo, nakakuha si E.G. ng mga tiket sa eroplano at umalis ng Mongolia.
Pinagpala pa siya ng Diyos sa pagpunta sa Pilipinas. Siya ay may 6 na oras na layover sa Turkey upang magpalit ng eroplano, at kailangan niyang gumugol ng oras sa 2 mga kamag-anak na nakatira doon. Sa kanyang pagdating sa AIIAS, mag-isa lamang siya, parang mag-isa lang siya sa likod ng pick-up sa kanyang panaginip. Pero naniniwala siya na tutulungan siya ng Diyos. Naniniwala siya na ang isang puno ay maaaring tumubo mula sa isang konkretong bubong. Nanalangin siya at naghintay. Pagkaraan ng 2 buwan, ibinenta ng kanyang asawa ang huli nilang ari-arian, at siya at ang kanilang 2 mga anak na lalaki ay nagkaroon ng pera para makasama si EG. Ngayon, ang kanilang pamilya ay nakatira sa AIIAS habang nag-aaral si EG para sa kanyang master's education. Wala nang hiigit pa sa kanyang kasiyahan. Natutupad na ang imposible niyang pangarap. Siya ay nakakakuha ng isang Adventist na edukasyon, at hindi siya makapaghintay na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga bagong paraan sa kanyang tahanan. Kailangan nating tumingin sa Diyos sa halip na sa ating mga problema, at kailangan nating sumulong ng may pananampalataya, wika niya. Nang tumakas ang mga Israelita sa Ehipto, huminto sila sa dagat na pula sa takot, ang sabi niya. Ngunit nang humakbang sila ng may pananampalataya, nakita nilang mahimalang hinawi ng Diyos ang tubig. Kaya, lumakad din tayong pasulong kasama ng Diyos sa pananampalataya, panalangin, at pasasalamat. Ating ipanalangin si EG at ang iba pang mga guro sa Tusgal School, ang tanging Seventh-day Adventist School sa Mongolia. Bahagi ng nakaraang 13th Sabbath offering ang tumulong sa paaralan na lumawak gamit ang mga bagong silid-aralan at aklatan. Salamat sa pagpaplano ng isang masaganang handog sa ika-29 ng Marso para sa mga proyekto ng 13th Sabbath ngayong trimestre sa Mongolia at sa ibang lugar sa Northern Asia Pacific Division.